huwag kang makikipagtalo sa asawa ko sa bahay niya. Galit na sigaw sa akin ni Ethan na may matinding puot sa kanyang mga mata na kailanman ay hindi ko pa nakita. Pero nasa bahay ko kami. Sa bahay na itinayo ko, laryo sa laryo, nagtatrabaho araw at gabi sa loob ng 30 taon. Natigilan ako sa sarili kong kusina, parang sinampal. Ang anak ko, ang sarili kong anak, ay pinalalayas ako sa sarili kong tahanan para ipagtanggol ang isang babae na 2 taon pa lang niyang kilala. Nakatayo si Rebecca doon na may mapagwaging ngiti, nakakrus ang mga braso, pinapanood habang hinuhusgahan ako ni Ethan sa harap niya. Nagsimula ang lahat dahil sa napakasimpleng bagay. Kinuha ni Rebecca ang mga halaman ko sa hardin nang hindi nagpapaalam. At nang sinabi ko sa kanya na huwag sanang galawin ang mga gamit ko nang hindi nagsasabi, sumagot siya na bahay niya na rin daw iyon ngayon. Nang sinubukan kong ipaliwanag na inaalagaan ko ang mga halaman na iyon sa loob ng 15 taon, sumabog si Ethan na para bang ininsulto ko ang kanyang asawa. Ang pangalan ko ay Aling Marisa Reyes. Ako ay 69 taong gulang. At noong umagang iyon, pakiramdam ko ay hindi ko na nakikilala ang anak na pinalaki ko. Ang maliit na batang iyon na binago ko ang diaper, na sinubuan ko hanggang 4 na taong gulang dahil sobrang pihikan, na binuhat ko sa aking mga bisig kapag mailagnat, ngayon ay tumingin sa akin na para akong isang estranghero. Ipinanganak ako sa isang maliit na bayan kung saan iginagalang ang mga ina hanggang sa huling araw ng kanilang buhay. Kung saan tinatanggal ng mga anak ang kanilang sombrero kapag nakikipag-usap sa kanilang mga magulang at hindi kailanman nagtataas ng boses. Ngunit narito ako sa malaking lungsod, pinapanood ang sarili kong anak na sinisira ang aking respeto para sa isang babae na hindi man lang alam ang aking kwento. Noong ako ay 22, dumating ako sa lungsod na ito kasama ang aking asawa, si Andres, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa at isang sanggol sa aking mga bisig. Wala kaming anumang bagay kundi 2 lumang maleta at ang pag-asa na mabigyan ang aming anak ng mas magandang buhay. Nagtrabaho si Andres sa konstruksyon mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, at ako naman ay naglalaba ng damit ng ibang tao sa isang pampublikong labahan. Naalala ko ng perpekto ang araw na nagpasya kaming bilhin ang lupain na ito. Ito ay isang bakanting lot na puno ng mga bato at damo, ngunit nagkakahalaga lamang ito ng 150,000. Sinabi sa akin ni Andres, "Marisa, dito tayo magtatayo ng sarili nating tahanan." At naniwala ako sa kanya, kahit patila imposible noong panahong iyon. Sa unang 5 taon, tumira kami sa isang maliit na barong-barong habang nag-ipon kami para sa mga materyales. Nagbenta ako ng lutong pi tuwing umaga, naglilinis ng mga bahay tuwing hapon, at sa gabi, nagtatahi ako ng pula at berdeng damit para sa mga kababaihan sa mga lugar na mayayaman. Bawat pisong kinita ko ay inilalagay ko sa isang lata ng kape na itinago ko sa ilalim ng kutson. Bata pa si Ethan nang ipanganak si Vincent, ang pangalawa kong anak. Sa 2 bata na pakakainin at dadamitan, hindi kailanman naging sapat ang pera, ngunit hindi ako sumuko. Gigising ako ng alas 4 ng umaga para maghurno, ihatid ang mga bata sa eskwelahan, pumunta sa trabaho, umuwi para magluto, at matutulog matapos ang hating gabi sa pagtatahi. Nang namatay si Andres sa isang aksidente sa trabaho, si Ethan ay 15 at si Vincent ay 12 pa lamang. Naiwan akong mag-isa kasama ang 2 teenager, isang bahay na hindi pa tapos at mga utang na tila bundok. Ngunit hindi ko kailanman naisip na sumuko. Nagtrabaho ako ng mas masipag kaysa kailanman sa buhay ko. Nagbenta ako ng pagkain sa labas ng mga pabrika, naglaban ng damit sa madaling araw, at nag-alaga ng bata tuwing weekend. Ano man ang magagawa ko upang hindi maramdaman ng aking mga anak ang kawalan ng kanilang ama. Ano man para makapag-aral sila at magkaroon ng buhay na hindi ko kailanman naranasan. Si Ethan ay palagi kong ipinagmamalaki at kagalakan. Siya ay matalino, masipag mag-aral at magalang. Nang sinabi niya sa akin na gusto niyang maging isang inhinyero, ipinagbili ko ang aking makina sa pananahi para sa kanyang matrikula sa kolehiyo. Nagkakahalaga ito ng 50,000. Ito ang aking kagamitan sa pagtatrabaho, ngunit hindi ako nag-atubili kahit sandali. Para ito sa edukasyon ng aking anak. Sa loob ng 5 taon, nagpuyat ako sa pagpaplansa ng damit ng ibang tao para bayaran ang kanyang pag-aaral. Nagbitak ang aking mga palad, sumakit ang aking likod, ngunit sa tuwing nakikita ko si Ethan kasama ang kanyang mga libro,
alam kong sulit ang lahat. Ang araw na nagtapos siya, umiyak ako sa kaligayahan. Ang aking anak ay isang inhinyero. Nagbunga ang aking sakripisyo. Si Vincent din ay naging matagumpay. Nag-aral siya bilang isang computer technician at ngayon ay nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya kung saan malaki ang kanyang kinikita. Palagi niya akong binibisita, nagdadala sa akin ng bulaklak, nagtatanong kung kamusta ako. Ngunit si Ethan, nagbago si Ethan ng lubusan mula nang makilala niya si Rebecca. Nakilala niya ito sa isang work party 2 taon na ang nakakaraan. Si Rebecca ay isang 35 taong gulang na babae, hiwalay, walang anak, na nagtatrabaho sa isang opisina at palaging presentabling may pulang damit at mataas na takong. Mula sa unang araw na dinala niya ito sa bahay, may kakaiba akong naramdaman sa hangin. Hindi sa ayaw kong magpakasal si Ethan. Palagi akong nangangarap na makita siyang masaya, kasama ang isang mabuting babae na talagang nagmamahal sa kanya. Ngunit si Rebecca ay may paraan ng pagtingin sa bahay ko na parabang napakaliit, napakatanda, napakababa para sa kanya. Ang kanyang mga mata ay sumisiyasat sa aking mga muebles na may paghamak, na para bang walang halaga ang lahat ng binili ko ng mailabis na pagsisikap. Sa simula, maliliit na bagay lang. Kapag dumarating siya para maghapunan, palagi siyang may komento tungkol sa pagkain. Masyadong maanghang ang sarsa. Masyadong matubig ang kanin. Iba ang luto sa dating bahay niya. Palaging ipinagtatanggol siya ni Ethan, sinasabi sa akin na huwag akong maging masyadong sensitibo, na tumutulong lang daw si Rebecca. Isang araw, dumating sila at sinabi sa akin na magpapakasal na sila. Masaya ako, syempre, kahit na may kakaiba akong kirot sa loob. Si Ethan ang anak ko, ang aking kasama, ang tanging naiwan sa akin sa bahay na ito mula nang umalis si Vincent. Ngunit nilunok ko ang aking mga takot at sinuportahan sila. Ibinigay ko sa kanila ang ₱150,000 na inipon ko para sa magandang kasal. Ito ang pera na itinabi ko kung sakaling magkasakit ako at mga ilangan ng mamahaling gamot, ngunit naisip ko na mas mahalaga ang kaligayahan ng aking anak. Halos hindi ako pinasalamatan ni Rebecca na para bang obligasyon kong ibigay sa kanila ang pera na iyon. Pagkatapos ng kasal, sinabi sa akin ni Ethan na siya at si Rebecca ay mananatili sa bahay ko habang nag-ipon sila para makabili ng sarili nilang bahay. Masaya akong pumayag. Naisip ko na magiging maganda na magkasama ulit ang aming pamilya, na baka kami ni Rebecca ay maging parang mag-ina, na tutulungan niya ako sa mga gawaing bahay. Ngunit mula sa unang araw na dumating sila bilang mag-asawa, nagbago ang lahat. Nagsimulang ilipat ni Rebecca ang mga gamit ko nang hindi nagpapaalam. Pinalitan niya ang kurtina sa sala ng berde na mas gusto niya. Inilipat niya ang mga litrato ng pamilya ko para ilagay ang kanya. Inayos niya ang kusina ko sa kanyang sariling paraan, inilagay ang aking mga kaldero sa mga lugar na hindi ko maabot. Nang sinabi ko kay Ethan na magtanong muna sa akin bago magbago ng mga bagay, sasagot siya na nakatira na rin daw si Rebecca dito, na may karapatan siyang maging komportable. Ngunit hindi ko maintindihan kung bakit hindi na mahalaga ang aking ginhawa. Bahay ko ito, ang bahay na itinayo ko ng sarili kong mga kamay at sarili kong pawis. Nagsimulang mag-imbita si Rebecca ng kanyang mga kaibigan nang hindi nagsasabi sa akin. Darating sila tuwing hapon, uupo sa sala ko, iinom ng kape mula sa aking pantry, at pag-uusapan ako na para bang wala ako doon. Sasabihin nila ang mga bagay tulad ng, sayang naman na kailangang tumira ni Ethan sa ganoong kaluma na bahay, na tiyak na kapag nagkaanak sila, kailangan nilang lumipat sa mas malaki at mas moderno. Isang hapon, narinig ko siyang nagsasabi sa isang kaibigan sa telepono na napakahirap tumira, kasama ang kanyang biyenan, na masyado ko raw siyang kinokontrol, na hindi ko raw siya pinapayagang gawin ang anumang gusto niya. Sobrang sakit marinig na ganun siya magsalita tungkol sa akin, gayong ginawa ko ang lahat ng posibleng paraan para maging komportable siya. Nagsimulang magbago si Ethan sa akin. Hindi na niya tinatanong kung kumusta ang araw ko. Hindi na siya umuupo kasama ko sa gabi para manood ng aming mga TV show tulad ng dati. Hindi na niya ako tinutulungan sa mabibigat na groceries. Lahat ng atensyon niya ay nakatuon kay Rebecca, sa pagpapasaya sa kanya, sa pagbibigay sa kanya ng lahat ng gusto niya. Nang magnegatibo 69 ako, halos hindi nila ako binati ng happy birthday. Dati, palaging bumibili si Ethan ng cake at nagdadala ng bulaklak.
Sa pagkakataong ito, sinabi ni Rebecca na dalhin na lang daw nila ako sa isang murang kainan para hindi na sila maghugas ng pinggan sa bahay. Pumunta kami sa isang nakakatakot na lugar kung saan ang pagkain ay lasang karton at nagkakahalaga lamang ng 1,000 para sa aming tatlo. Nagsimula akong makaramdam na para akong hindi nakikita sa sarili kong tahanan. Isasaksak ni Rebecca ang gihi sa anumang channel na gusto niya nang hindi nagtatanong. Ubusin niya ang banyo sa loob ng maraming oras sa umaga, ginagamit ang lahat ng mainit na tubig. Pinupuno niya ang ref ng mamahaling pagkain na siya lang ang kumakain, nag-iiwan ng mas kaunting espasyo para sa aking mga gamit. Nang sinubukan kong makipag-usap kay Ethan tungkol sa mga problemang ito, sasabihin niya na nag-ieksaherada lang ako, na si Rebecca ay isang masipag na babae na nararapat igalang. Ngunit hindi ko maintindihan kung bakit ang paggalang sa kanya ay nangangahulugan ng kawalang galang sa akin. Isang gabi, narinig ko silang nag-uusap sa kanilang silid. Sinabi ni Rebecca sa kanya na masyado daw akong controlling, na hindi ko raw sila pinapayagang mamuhay ng payapa, na palagi daw akong nanghihimasok sa kanilang buhay. Sumagot si Ethan na sanay lang daw akong mamuhay ng mag-isa, na sa paglipas ng panahon ay masasanay din ako na nandoon sila. Ngunit hindi ako nanghihimasok sa kanilang buhay. Gusto ko lang na igalang nila ang akin. Gusto ko lang na maramdaman ko pa rin na ang bahay ko ay bahay ko pa rin, hindi isang hiniram na lugar kung saan ako ang nakakailang na bisita. Nagsimulang magluto si Rebecca para sa kanya lang at kay Ethan. Gagawa siya ng mga bahagi para sa dalawa at sasabihin sa akin na may natirang pagkain sa ref mula kahapon kung nagugutom ako. Ako, na nagluto para sa aking pamilya sa loob ng 50 taon, ngayon ay kailangan kong magpainit ng malamig na pagkain sa sarili kong kusina. Tuwing weekend, lalabas sila ng magkasama nang hindi ako iniimbitahan. Pumupunta sila sa sinehan, sa mga mall, sa mga kainan, at babalik ng hating gabi na nagkukwento at tumatawa habang ako ay nag-iisa sa bahay nanonood ng telebisyon. Dati, kaming dalawa ni Ethan ay lumalabas tuwing linggo, pumupunta kami sa palengke, bumibili ng mga halaman para sa hardin, nag-aagahan sa ilang street stand. Isang araw, nagpa siya akong harapin ang problema ng direkta. Sinabi ko sa kanila na pakiramdam ko ay hindi na ako tinatanggap sa sarili kong tahanan, na kailangan naming magtakda ng ilang patakaran para mas makasama kami ng maayos. Tiningnan ako ni Rebecca ng mga malamig na mata na kilala ko, at sinabi na kung hindi raw ako komportable sa sitwasyon, baka raw dapat akong maghanap ng ibang lugar na titirhan. Walang sinabi si Ethan. Nakatayo lang siya ng tahimik, tumingin sa malayo na para bang walang kinalaman sa kanya ang pag-uusap. Ang kanyang katahimikan ay mas masakit kaysa sa anumang sigaw. Ang sarili kong anak ay iniiwan akong mag-isa sa pagtatalo na ito, pinapayagan ang kanyang asawa na magmungkahi na umalis ako sa sarili kong tahanan. Noong gabing iyon, umiyak ako ng tahimik, tinatakpan ang aking mukha ng unan para hindi nila ako marinig. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na naramdaman kong lubusan akong nag-iisa at pinabayaan. Ang mga sumunod na araw ay mas malala pa. Napagtanto ni Rebecca na hindi ako ipagtatanggol ni Ethan, kaya mas naging matapang ang kanyang pag-ugali. Nagsimula siyang maglipat ng mga gamit kapag lumalabas ako para mag-ayos ng mga bagay na para bang minamarkahan niya ang kanyang teritoryo. Isang Martes, bumalik ako mula sa palengke at nakita ko na inilipat niya ang lahat ng halaman ko sa hardin. Inilagay niya ang mga ito sa isang sulok kung saan halos walang sikat ng araw. Sinasabi sa akin na kailangan niya ang espasyo na iyon para sa isang bagong lamesa at upuan na gusto niyang bilhin. Inalagaan ko ang mga halaman na iyon sa loob ng 15 taon. Bawat isa ay may sariling kwento, ang perpektong lugar kung saan alam kong lalaki ito ng malusog. Nang ipinaliwanag ko na mamamatay ang mga halaman sa sulok na iyon, sinabi niya sa akin na kung masyado akong nag-aalala, ibigay ko na lang daw sa kapitbahay. Nagsalita siya tungkol sa aking mga halaman na para bang basura ang mga iyon. Nandoon si Ethan, nakikinig sa buong pag-uusap, nagbabasa ng kanyang pahayagan ng walang sinasabi. Sinabi ko kay Rebecca na huwag sanang galawin ang mga gamit ko nang hindi nagtatanong. Nabahay ko ito at gumugol ako ng maraming taon sa pag-aayos nito sa isang tiyak na paraan, na naiintindihan ko na nakatira na rin siya dito, ngunit maaari kaming magkasundo ng walang sinuman ang nasasaktan. Doon nag-angat si Ethan ng kanyang ulo mula sa pahayagan at tumingin sa akin, na may mukha na hindi ko pa nakita sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit na para bang may masama akong sinabi.
Tumalon siya at lumapit sa akin na nakakuyom ang mga kamao. Huwag na huwag kang makikipagtalo sa asawa ko sa bahay niya. Sigaw niya sa akin na may boses na parang estranghero. Bahay na rin niya ito ngayon. At kung gusto niyang ilipat ang mga halaman, ililipat niya. Wala kang karapatan na ipagbawal sa kanya ang anumang bagay. Natigilan ako. Bahay niya. Ang anak ko ay tinawag ang aking bahay na bahay niya, na tumutukoy kay Rebecca. Ang bahay na itinayo ko laryo sa laryo, binayaran ang bawat sentimo ng aking pawis at luha, ngayon ay kanya na. At ako, ang tunay na may-ari, ay walang karapatan sa opinyon. Nakatayo si Rebecca sa likod ni Ethan na nakakrus ang mga braso at isang maliit na ngiti ng kasiyahan. Nakuha niya ang gusto niya. Ginamit niya ang aking anak laban sa akin. Napasigaw siya sa akin at napawalang galang. Mukha siyang masaya, sobrang sigurado sa kanyang tagumpay. Sinabi ko kay Ethan na hinaan ang kanyang boses, na ako ang kanyang ina at nararapat akong igalang, na maaari kaming mag-usap bilang mga matatanda nang hindi kailangang sumigaw. Ngunit patuloy siyang sumisigaw, sinasabi sa akin na ako raw ay isang matigas ang ulo na matandang babae na hindi naunawaan na nagbago na ang mga bagay, na hindi na lang daw ito ang bahay ko. Lumapit si Rebecca at inilagay ang kanyang kamay sa braso ni Ethan na para bang kinukomportable siya, na para bang ako ang kontrabida sa kwento. Sinabi niya sa kanya sa isang matamis na boses na huwag magalit, na mula raw ako sa ibang henerasyon at mahirap para sa akin na umangkop sa pagbabago. Nagsalita siya tungkol sa akin na para akong isang spoiled na bata o isang ulyanin na matanda. Sa sandaling iyon, may isang bagay sa loob ko ang nabasag. Hindi lang ito tungkol sa mga halaman o sa mga salita ni Ethan o sa mapang-uyam na ngiti ni Rebecca. Ito ay tungkol sa lahat ng pinagsama. Ang mga buwan ng maliliit na paghamak, ng tahimik na panlalait, ng pakiramdam na hindi nakikita sa sarili kong tahanan. Ngunit hindi ako sumigaw. Hindi ako umiyak. Hindi ko ibinigay sa kanila ang palabas na inaasahan nila. Tiningnan ko silang dalawa ng tahimik sa loob ng ilang segundo na parang walang hanggan. Pagkatapos, tumalikod ako at pumunta sa aking silid ng walang sinasabi. Noong gabing iyon, nakahiga sa aking kama, gumawa ako ng isang desisyon. Hindi ko nahahayaan na tratuhin nila ako ng ganito. Hindi ako magmamakaawa para sa paggalang sa sarili kong bahay. Hindi ako maglalakad ng maingat para lang hindi maabala si Prinsesa Rebecca at ang anak ko na naging alipin niya. Kinabukasan ay Biyernes. May ugali si Ethan at si Rebecca na lumabas tuwing Biyernes ng gabi at bumalik ng napakagabi. Noong Biyernes na iyon, pagkatapos nilang umalis, gumawa ako ng isang bagay na hindi ko inakala na kailangan kong gawin. Tumawag ako sa isang panday susi. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon sa lalaking dumating. Siya ay isang matandang lalaki, mga 60 na nakinig sa akin ng matyaga. Sinabi niya sa akin na nakakita na siya ng maraming katulad na kaso, na nagiging mas karaniwan na ang mga anak na may edad na ay kawalang galang sa kanilang mga magulang. Pinalitan niya ang lahat ng mga kandado sa bahay sa halagang ₱7,500. Tinawagan ko rin si Vincent at sinabi ko sa kanya ang lahat ng nangyari. Nagselos ang aking nakababatang anak nang ipinaliwanag ko kung paano ako sinigawan ni Ethan, kung paano ako winawalang galang ni Rebecca. Sinabi niya sa akin na tama ang ginawa ko sa pagpapalit ng mga kandado, na oras na para maglagay ako ng mga hangganan. Nag-alok si Vincent na patirahin ako sa kanyang apartment noong gabing iyon, ngunit tumanggi ako. Ito ang aking bahay, ang aking tahanan, ang lugar na itinayo ko ng mailabis na pagsisikap. Hindi ako ang aalis. Kung may isang taong kailangang maghanap ng ibang lugar na titirhan, hindi ito ang may-ari ng ari-arian. Natulog ako ng maaga noong Biyernes na iyon, ngunit hindi ako makatulog. Alam ko na kapag bumalik si Ethan at si Rebecca at hindi makapasok, magkakaroon ng malaking problema. Ngunit alam ko rin na walang atrasan. Nagpasya na akong bawiin ang aking dignidad. Bandang 1:00 ng umaga, narinig ko ang sasakyan ni Ethan na huminto, pagkatapos ay ang kanyang mga yabag sa pasukan, ang tunog ng susi na sinusubukang buksan ang pinto. Katahimikan. Marami pang tunog ng susi. Sinabi ni Rebecca na baka mali ang susi niya. Sinubukan ni Ethan ang bawat susi sa kanyang keychain. Pagkatapos ay narinig ko ang kanilang mga boses na naging balisa. Nagtatanong si Rebecca kung ano ang mali, kung bakit hindi sila makapasok. Sinabi ni Ethan na hindi gumagana ang mga susi na may mali sa kandado.
Narinig ko silang naglalakad sa paligid ng bahay, sinusubukang humanap ng bukas na bintana, kumakatok sa mga pinto. Sa huli, nagsimulang kumatok si Ethan sa harap ng pinto, sumisigaw ng aking pangalan. Ma, buksan mo ang pinto. Ma, anong nangyayari? Sumisigaw din si Rebecca, nagtatanong kung bakit ko pinalitan ang mga kandado. Sinasabi sa akin na ito ay isang kilos ng paghihiganti na parang bata. Nanatili ako sa aking kama ng tahimik, nakikinig sa kanila na nagpapanik sa labas. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, naramdaman kong kontrolado ko ang sitwasyon. Sa unang pagkakataon, sila ang nasa labas na nagmamakaawa, at ako ang may kapangyarihang magpasya. Patuloy na kumatok si Ethan sa loob ng kalahating oras. Ang kanyang boses ay lalong naging desperado. Ma, pakiusap, giniginaw kami. Ma, gusto lang naming pumasok at matulog. Ma, mag-uusap tayo bukas, pero hayaan mo muna kaming pumasok ngayon. Tumigil si Rebecca sa pagsigaw at ngayon ay nakikipag-usap kay Ethan sa isang mahinang boses. Malamang ay sinasabi niya sa kanya na tawagan ang telepono ko, maghanap ng hotel, gumawa ng isang bagay para malutas ang sitwasyon. Ngunit tinanggal ko na sa saksakan ang telepono sa bahay. Pagkaraan ng ilang sandali, narinig ko silang umalis. Malamang ay pumunta sila upang maghanap ng motel na matutuluyan. Nanatili akong gising hanggang umaga, nakakaramdam ng halo ng kalungkutan at ginhawa. Kalungkutan dahil kinailangan kong gawin ang ganoong matinding bagay sa sarili kong anak. Ginhawa dahil nabawi ko ang kapayapaan ng aking tahanan. Noong umaga ng Sabado, maaga akong gumising tulad ng dati. Nagtimpla ako ng kape, diniligan ang aking mga halaman, nilinis ang bahay, lahat ng tahimik, nang hindi nagmamadali, nang hindi kailangang makinig sa mga reklamo tungkol sa aking paraan ng paggawa ng mga bagay. Ito ang unang umaga sa loob ng ilang buwan na nag-agahan ako ng payapa sa sarili kong kusina. Bandang 10:00 ng umaga, nagsimulang tumunog ang aking cellphone. Si Ethan ito. Ang kanyang boses ay tila pagod talunan. Ma, kailangan nating mag-usap. Nasa bahay kami ng kaibigan ni Rebecca, pero kailangan naming kunin ang mga damit namin at mga gamit. Sinabi ko sa kanya na maaari kaming mag-usap, ngunit kailangan muna niyang humingi ng tawad sa akin, dahil sa pagsigaw niya sa akin, dahil sa kawalang galang niya sa akin sa sarili kong bahay. May mahabang katahimikan. Pagkatapos ay sinabi niya na, nagkamali siya, na maaari naming ayusin ang mga bagay kung bubuksan ko ang pinto para sa kanila. Ngunit natutunan ko na ang mga pangako ni Ethan ay wala ng halaga. Na habang minamanipula siya ni Rebecca, palagi niyang unahin ito. Sinabi ko sa kanya na kung gusto niyang mag-usap, maaari siyang pumunta ng mag-isa. Na hindi tinatanggap si Rebecca sa bahay ko hanggang hindi siya humihingi ng tawad sa akin para sa lahat ng kawalang galang. Sinabi sa akin ni Ethan na imposible iyon, na asawa niya si Rebecca at pumupunta sila kahit saan nang magkasama, na kung hindi ko sila tatanggapin pareho, kung gayon wala ni isa sa kanila ang pupunta. Sinabi ko sa kanya na ayos lang iyon, na desisyon niya iyon at binaba ko ang telepono. Sa buong Sabado, tumawag sa akin si Ethan ng 5 pang beses. Bawat tawag ay mas desperado kaysa sa huli. Sa ikatlong tawag, hindi na siya galit. Nag-aalala na siya. Sinabi niya sa akin na kailangan nilang kunin ang kanilang mga damit sa trabaho para sa Lunes, na mayroon silang mahahalagang dokumento sa kanilang silid, na hindi raw patas na parusahan ko sila ng ganito. Sumagot ako na hindi ko sila pinarurusahan, na nagpasya lang ako na tanging mga taong gumagalang sa akin ang maninirahan sa bahay ko, na kung gusto niyang patuloy na manirahan sa akin, kailangan niyang pumili sa pagitan ng kanyang asawa at ng kanyang ina, na hindi na niya maaaring makuha ang parehong paraan. Sa ika-4 na tawag, nagsimulang magmakaawa si Ethan, Ma, pakiusap wag mong gawin ito. Pamilya tayo. Umiiyak si Rebecca. Hindi niya maintindihan kung bakit ka sobrang galit. Maaari tayong mag-usap at ayusin ang lahat, pero kailangan naming makapasok sa bahay. Kasinungalingan na umiiyak si Rebecca. Hindi nagpakawala ng totoong luha ang babaeng iyon sa buong buhay niya. Ngunit nakikita ko na desperado si Ethan, na napagtanto niya na seryoso ako sa pagkakataong ito. Sa ika-5 tawag sa gabi, binago ni Ethan ang kanyang diskarte. Sinabi niya sa akin na kung hindi ko raw bubuksan ang pinto, kailangan niyang tumawag sa pulisya. Na iligal daw na pigilan ko sila sa kanilang mga ari-arian, na may karapatan din daw sila dahil nakatira sila doon.
Sinabi ko sa kanya na tumawag siya kung kanino niya gusto, na ang bahay ay nakapangalan sa akin, na ako ang nagbabayad ng lahat ng bills, na nasa ayos ang deed, nakakampi sa akin ang pulisya dahil ako ang nag-iisang legal na may-ari ng ari-arian. Tumahimik si Ethan. Alam niya na tama ako. Noong umaga ng linggo, wala akong natanggap na tawag. Naisip ko na baka nakuha na ni Ethan ang mensahe at naghahanap na siya ng apartment para sa kanya at sa kanyang prinsesa. Ngunit bandang alas 11 ng umaga, may narinig akong mga boses sa labas ng bahay ko. Sumilip ako sa bintana at nakita ko si Ethan na nakatayo sa sidewalk na nakikipag-usap sa telepono. Mukha siyang hindi nakatulog ng maayos. Magulo ang kanyang damit. Mukha siyang pagod at desperado. Wala si Rebecca sa kanya. Malamang ay nanatili siya sa bahay ng kaibigan niya, naghihintay kay Ethan na lutasin ang problema. Binaba ni Ethan ang telepono at lumapit sa pinto ko. Mahina siyang kumatok, hindi tulad noong Biyernes ng gabi na desperado siyang kumatok. Ang kanyang boses ay tila iba, mas mapagpakumbaba, halos tulad noong bata pa siya at nakagawa ng kalokohan. Ma, ako ito. Maaari ba tayong mag-usap? Nag-iisa lang ako, tulad ng sinabi mo. Pakiusap, buksan mo ang pinto. Nag-alinlangan ako sandali. Ang isang bahagi sa akin ay gustong buksan ito, yakapin siya, patawarin siya, at bumalik sa dati ang lahat. Ngunit alam ko na kung magpapadala ako ngayon, babalik si Rebecca na mapagwagi, at magiging mas masahol pa ang lahat kaysa dati. Pumunta ako sa pinto, ngunit hindi ko ito binuksan. Nasaan ang asawa mo? Tanong ko sa likod ng pinto. Naiwan siya kay Chlo, sa bahay ng kaibigan niya. Nag-iisa lang ako dahil gusto kong makipag-usap sa iyo. Ma, kailangan nating ayusin ito. Dumating ka ba para humingi ng tawad dahil sinigawan mo ako sa sarili kong bahay? Matagal bago sumagot si Ethan. Ma, patawarin mo ako. Nagkamali ako sa pagsigaw sa iyo, pero kailangan mo ring intindihin na asawa ko na si Rebecca ngayon at kailangan ko kayong magkasundo. Binuksan ko ang pinto at nakita ko siya. Mukha siyang masama. May malalaking itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, 2 araw na balbas, parehong damit mula Biyernes. Naawa ako na makita siyang ganoon, ngunit hindi ko maaaring hayaan na ang awa na iyon ang magpabura sa lahat ng nangyari. Pumasok ka, sabi ko. Mag-usap tayo sa sala. Pumasok si Ethan at umupo sa silya kung saan dati umuupo ang kanyang ama bago siya namatay. Hinimas niya ang kanyang mukha at nagbuntong hininga ng malalim. Umupo ako sa tapat niya, naghihintay na siya ang magsimula. Ma, alam kong hindi maganda ang mga bagay kamakailan. Sinabi sa akin ni Rebecca na masama ang trato mo sa kanya, na hindi mo siya tinatanggap bilang bahagi ng pamilya, at baka masyado akong naging depensibo sa kanya. Mali na ang pagsisimula niya. Naniniwala pa rin siya sa bersyon ng kanyang asawa, iniisip pa rin niya na ako ang kontrabida sa kwento. Ngunit nagpa siya akong pakinggan siya ng lubusan bago sumagot. Ngunit, ma, patuloy niya, sobra naman ang pagpapalit ng mga kandado. Hindi mo lang kami maaaring iwan sa kalye ng ganoon. Kami ang mga anak mo, ang pamilya mo. Bahay na rin namin ito. Pinigilan ko siya doon mismo. Hindi, Ethan, bahay ko ito. Binili ko ito. Binayaran ko ito. Itinayo ko ito. Ikaw ang anak ko at palagi kang tatanggapin dito, ngunit may mga kondisyon. At isa sa mga kondisyon na iyon ay igalang mo ako. Ngunit ginagalang kita, Matthew. Ginagalang mo ako. Ang pagsigaw sa akin sa harap ng asawa mo ay paggalang. Ang pagsabi sa akin na wala akong karapatan sa opinyon tungkol sa sarili kong mga halaman ay paggalang. Ang pagpayag na ang babaeng iyon ay makipag-usap sa akin na para bang isang pabigat ay paggalang. Ibinaba ni Ethan ang kanyang ulo. Alam ko na sa kaibuturan alam niya na tama ako. Ngunit ang kanyang pagmamataas at ang kanyang emosyonal na pagdepende kay Rebecca ay hindi pinapayagan na lubusan niyang aminin ito. Ginagalang ka rin ni Rebecca, managkataon lang na magkaiba kayong dalawa. Galing siya sa ibang pamilya. May iba siyang kaugalian. Kailangan mo siyang bigyan ng oras para umangkop. Oras? Ethan, 8 buwan na kayong kasal. Gaano katagal pa kailangan niya para matutong magsabi ng pakiusap at salamat? Gaano katagal para matutong huwag maglipat ng mga gamit ng hindi nagtatanong? Tignan. Mo, ma, ganito iyon. Asawa ko na si Rebecca ngayon.
Mahal ko siya at palagi ko siyang ipagtatanggol. Kung hindi mo iyon matatanggap, kung gayon mayroon tayong napakalaking problema. Iyon na ang katotohanan. Dumating si Ethan para makipag-usap sa akin, ngunit hindi siya dumating para talagang humingi ng tawad. Dumating siya para bigyan ako ng isang ultimatum na nagbalak kayo bilang isang pag-uusap. Alinman tanggapin ko si Rebecca, kasama ang lahat ng kanyang panlalait at masamang trato, o mawawala ko ang aking anak magpakailanman. Tumahimik ako sandali, iniisip ang lahat ng isinakripisyo ko para sa anak na ito, ang mga taon ng pagtatrabaho ng 2 shift, para bayaran ang kanyang pag-aaral, ang mga gabing walang tulog nang maisakit siya. Ang libo-libong piso na ginastos ko sa kanyang edukasyon, sa kanyang damit, sa kanyang mga kapritso. Ethan, sabi ko sa isang napakatahimik na boses, mahal din kita, ngunit ang pag-ibig ay hindi maaaring maging isang one-way street. Kung talagang mahal mo ako, kailangan mo rin akong ipagtanggol kapag winawalang galang ako ng asawa mo. Hindi ka winawalang galang ni Rebecca, mamasyado ka lang sensitibo. Tumayo si Ethan at nagsimulang maglakad sa sala. Mukha siyang nerbiyoso, desperado. Alam niya na hindi nangyayari ang pag-uusap tulad ng pinlano niya. Tignan mo, kailangan mong ibigay sa akin ang mga bagong susi. Maninirahan kami ni Rebecca dito habang nag-ipon kami para sa sarili naming apartment. Pero ipinapangako ko na kakausapin namin siya para maging mas mapagbigay siya sa iyo. Mas mapagbigay? Ethan, ang asawa mo ay nagmungkahi na umalis ako sa sarili kong bahay. Sa tingin mo ba ay mapagbigay iyon? Galit siya. Hindi niya iyon sinasadya. Siyempre sinasadya niya iyon. At nanatili kang tahimik nang sinabi niya iyon. Iyon na ang huling patak, Ethan. Ang sarili kong anak ay iniiwan akong mag-isa habang hinuhusgahan ako ng asawa niya. Umupo ulit si Ethan. Hawak niya ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay. Nakikita ko na nakikipaglaban siya sa loob. Ang isang bahagi niya ay alam na tama ako, ngunit ang kabilang bahagi ay hindi ito matanggap dahil nangangahulugan iyon ng pag-amin na nagkamali siya, na nabigo siya bilang isang anak. Sige, ma. Kakausapin ko si Rebecca. Sasabihin ko sa kanya na humingi ng tawad sa iyo, pero ibigay mo sa akin ang mga susi, pakiusap. Hindi kami maaaring manatili sa pagtulog sa bahay ng ibang tao. Hindi, Ethan. Walang halaga ang sapilitang paghingi ng tawad. Kailangang mapagtanto ng asawa mo sa kanyang sarili na masama ang trato niya sa akin. At kailangan mong magpasya kung patuloy mo bang papayagan na walain niya ako ng galang. At sa pagitan, mananatili kaming nasa kalye. Hindi ka mapupunta sa kalye. May maganda kang trabaho. Kumikita ka ng malaking pera. Maaari kang umarkila ng apartment. Maaari kang manatili sa isang hotel. Maaari kang pumunta sa bahay ng mga magulang niya. Mayroon kang mga pagpipilian. Ngunit, ma, wala kaming naipon na pera para sa deposit sa apartment. Ang lahat ng kinikita namin, ginagastos namin sa mga gastusin sa pamumuhay. Hindi ko iyon problema, Ethan. Kayo ay kasal na matatanda. Kailangan ninyong lutasin ang inyong mga problema ng matatanda. Tiningnan ako ni Ethan ng mukha na hindi ko pa nakita. Ito ay isang halo ng sorpresa, sakit at parang takot. Sa tingin ko, napagtanto niya sa unang pagkakataon na nagbago ang kanyang ina, na hindi na siya ang babae na nagpapadala sa lahat para lang magkaroon ng kapayapaan. Tumahimik siya sa loob ng ilang minuto. Tahimik din ako, hinayaan siyang tanggapin ang bagong katotohanan. Sa wakas, nagsalita siya, ngunit ang kanyang boses ay tila iba, mas maliit. Hindi mo talaga ibibigay sa akin ang mga susi. Hindi ko talaga ibibigay sa iyo ang mga susi. Ngunit ang pinto ng bahay na ito ay palaging bukas para sa iyo, Ethan. Para lang sa iyo. Kapag nagpasya ka na ang iyong ina ay nararapat sa paggalang at pagsasaalang-alang. Tumayo ulit si Ethan. Naglakad siya patungo sa pinto, ngunit bago umalis, lumingon siya sa akin. Sige, kung iyon ang desisyon mo, iginagalang ko iyon. Pero gusto kong malaman mo na sinisira mo ang pamilya natin dahil sa iyong pagmamataas. Hindi, Ethan. Nagsimulang masira ang pamilya natin noong araw na pinayagan mo ang asawa mo na walain ako ng galang. Sinisikap ko lang iligtas kung ano ang natitira sa aking dignidad. Umalis si Ethan sa bahay ko nang hindi nagpapaalam. Pinanood ko siya mula sa bintana na naglalakad patungo sa kanyang sasakyan na nakayuko ang mga balikat, talunan.
Alam ko na babalik siya kay Rebecca at tatanungin siya kung ano ang nangyari. Alam ko na sasabihin niya sa kanya ang tungkol sa aming pag-uusap at magagalit siya dahil hindi ako nagpadala. Nanatili ako sa bintana hanggang sa mawala ang sasakyan. Ang puso ko ay tila nabiyak, ngunit nakaramdam din ako ng kakaibang ginhawa. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, nakapagsalita ako ng walang patid, nang walang sinuman ang nagsasabi sa akin na nag-ieksaherada ako o masyadong sensitibo. Noong umaga ng Lunes, maaga akong gumising tulad ng dati. Nagtimpla ako ng kape, nagbasa ng pahayagan, diniligan ang aking mga halaman. Kakaiba ang magkaroon ng bahay na sobrang tahimik, nang walang sigaw ni Rebecca na nagdedemanda na hinaan ng mga kapitbahay ang kanilang musika, nang walang reklamo niya tungkol sa tubig na hindi sapat ang init. Bandang 10:00 ng umaga, nakatanggap ako ng tawag mula kay Vincent. Sinabi niya sa akin na nakipag-ugnayan sa kanya si Ethan, na sinabi sa kanya na pinalayas ko sila sa bahay. Nagtatanong siya kung totoo iyon at kung ayos lang ako. Ipinaliwanag ko ang buong sitwasyon. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa mga buwan ng kawalang galang, kung paano ako sinigawan ni Ethan tungkol sa pag-uusap noong linggo. Tumahimik si Vincent sandali at pagkatapos ay sinabi niya sa akin na tama ang ginawa ko, na oras na para matutunan ni Ethan na may mga kahihinatnan ang mga aksyon. Sinabi rin niya sa akin na sinubukan si Ethan na kausapin ako, para kumbinsihin akong ibalik sa kanila ang mga susi. Ngunit sinabi ni Vincent sa kanya na hindi siya makikialam doon, na ito ay problema sa pagitan namin ni Ethan, na hindi siya papanig. Naramdaman kong ipinagmamalaki ko si Vincent sa sandaling iyon. Kahit na si Ethan ang kanyang nakatatandang kapatid, naunawaan niya na tama ako. Sinabi niya sa akin na kung kailangan ko ng anumang bagay, anumang tulong, naroroon siya para sa akin. Hindi ako nakarinig ng anumang balita mula kay Ethan sa nalalabing bahagi ng linggong iyon. Hindi siya tumawag. Hindi siya pumunta sa bahay. Hindi siya nagpadala ng anumang mensahe. Parang nawala siya ng lubusan sa buhay ko. Ang isang bahagi sa akin ay nag-aalala, ngunit ang kabilang bahagi ay alam na ayos lang siya, nagalit lang siya dahil hindi niya nakuha ang gusto niya. Noong Miyerkules ng hapon, dinidiligan ko ang mga halaman sa hardin nang lumapit ang aking kapitbahay, si Aling Lydia. Nakatira na siya sa tabi ko sa loob ng 15 taon at palagi kaming may magandang relasyon. Nagtanong siya tungkol kina Ethan at Rebecca, sinasabing hindi niya nakita ang mga ito sa loob ng ilang araw. Sinabi ko sa kanya kung ano ang nangyari nang hindi masyadong detalyado. Nakikinig ng mabuti si Aling Lydia at pagkatapos ay nagsabi ng isang bagay na hindi ko inaasahan. Masaya ako na sa wakas ay naglagay ka ng mga hangganan sa kanila, Marisa. Ang babaeng iyon ay palaging tila napakamayabang sa akin. Nagulat ako na napansin ni Aling Lydia ang pag-ugali ni Rebecca. Tinanong ko siya kung ano ang nakita niya, at sinabi niya sa akin na ilang beses niyang narinig si Rebecca na sumisigaw sa babae na tumutulong sa akin sa paglilinis, tinatrato siya na parang kanyang personal na alipin. Sinabi rin niya sa akin na isang araw ay ipinarada ni Rebecca ang kanyang sasakyan na humaharang sa daanan ni Aling Lydia, at nang magalang siyang humingi ng pakiusap na ilipat ito. Sumagot si Rebecca ng napakabastos na maghintay raw ng 5 minuto dahil may mas mahahalagang bagay siyang gagawin. Ang mga kwentong ito ay nagkumpirma na hindi ako nag-ieksaherada. Si Rebecca talaga ay isang walang galang na tao, hindi lang sa akin kundi sa lahat. Ang problema ay masyadong nabubulagan si Ethan sa kanya, kaya hindi niya nakikita ang kanyang tunay na personalidad. Noong Biyernes ng gabi, nanonood ako ng telebisyon nang tumunog ang telepono ko. Isang numero ito na hindi ko nakikilala, ngunit nang sinagot ko, narinig ko ang boses ni Ethan. Ito ay tila iba, mas pagod, mas talunan kaysa noong nakaraang linggo. Ma, ako ito. Tumatawag ako mula sa telepono ng isang katrabaho. Bakit hindi ka tumatawag mula sa cell mo? Na-shut off ang telepono ko at wala akong pera para ibalik ito ngayon. Nalungkot ako na marinig iyon. Si Ethan ay palaging maingat sa kanyang pera, palaging kontrolado ang kanyang mga gastusin. Kung wala siyang pera para sa kanyang telepono, nangangahulugan iyon na talagang nagkakaproblema sila sa pananalapi. Kumusta ka na? Tanong ko, bagaman alam ko na ang sagot. Masama, ma, sobrang masama. Nasa isang murang hotel kami sa loob ng 1 linggo, at naubusan na kami ng pera. Kinailangan ni Rebecca na humiram sa kanyang kapatid para lang may makain kami nitong mga nakaraang araw.
At bakit hindi kayo naghahanap ng apartment? Pumunta kami para tingnan ang ilan, ngunit lahat sila ay humingi ng 3 buwang deposit kasama ang unang buwang upa ng maaga. Ito ay halos 125,000 na wala kami. Nagpaos si Ethan sa loob ng mahabang panahon. Naririnig ko siyang humihinga ng malalim, tulad noong bata pa siya at malapit ng umiyak. Ma, kailangan kong humingi sa iyo ng pabor. Maaari mo ba kaming pautangin ang pera para sa apartment? Nangangako ako na babayaran ka namin sa loob ng 6 na buwan. Ethan, alam mong wala akong ganoong kalaking naipon na pera. Ang 150,000 na inipon ko, ibinigay ko sa iyo para sa kasal mo, naalala mo. Pero maaari kang kumuha ng utang sa bangko. Mayroon kang bahay bilang kolateral. Pakiusap ma, desperado na kami. Hindi, Ethan. Hindi ako mag-uutaang para lutasin ang problemang kayong dalawa ang gumawa. Kung naging magalang ka sa akin, nakatira ka pa rin sana sa bahay ko nang hindi nagbabayad ng upa. Pumili ka ng ibang landas. Tumahimik siya sa loob ng mahabang sandali. Pagkatapos, nagbago ang kanyang boses, naging mas matigas, mas nagtatampo. Talaga, ma? Hahayaan mo ba talaga na mapunta ang anak mo sa kalye dahil sa iyong pagmamataas? Hindi ka mapupunta sa kalye, Ethan. May trabaho ka. May mga kamay ka. Kaya mo. Maghanap ng mas murang kwarto na arkilahin. Maghanap ng apartment na hindi nangangailangan ng ganoong kalaking deposit. Kausapin mo ang boss mo tungkol sa pagkuha ng advance sa iyong sweldo. Maraming pagpipilian. Ngunit wala sa mga pagpipilian na iyon ang kasing dali ng pagpapatawad mo sa akin at pagbabalik ng mga susi. Eksakto. Wala ang kasing dali. Ngunit hindi palaging madali ang buhay, Ethan. Nagtrabaho ako ng 30 taon para itayo ang bahay na ito. Namatay ang tatay mo noong teenagers pa kayo at nagpatuloy ako. Wala akong sinuman na lulutas ng aking mga problema para sa akin. Nagbuntong hininga ng malalim si Ethan. Nararamdaman ko ang kanyang pagkadismaya sa telepono. Sige, manakuha ko ang mensahe mo, pero gusto kong malaman mo na sobrang nasasaktan si Rebecca. Sinasabi niya na hindi mo siya kailanman tinanggap na masama ang trato mo sa kanya mula sa unang araw. Ethan, tinanggap ko ang babaeng iyon sa bahay ko nang bukas ang mga braso. Ginawa ko siyang komportable. Sinubukan kong gawin siyang komportable. Kung pakiramdam niya ay tinatanggihan siya, ito ay dahil sa kanyang sariling konsensya na nagsasabi sa kanya na masama ang trato niya sa akin. Hindi totoo iyan. Palaging magalang si Rebecca sa iyo. Magalang? Ethan, pinakikinggan mo ba ang sarili mo? Ang pagmumungkahi na umalis ako sa sarili kong bahay ay magalang. Galit siya nang sinabi niya iyon. Nagsasabi ang mga tao ng mga bagay na hindi nila sinasadya kapag galit sila. Nagagalit din ako minsan, Ethan. Ngunit hindi ko kailanman maiisip na walain ang galang ng isang tao sa sarili niyang tahanan. Ang edukasyon at paggalang ay hindi nawawala dahil lang sa galit ka. Hindi sumagot si Ethan doon. Alam niya na tama ako, ngunit hindi niya aaminin. Ang kanyang katapatan kay Rebecca ang pumigil sa kanya na makita ang katotohanan ng objektibo. Ayan na, ma, kailangan ko nang umalis. Gusto ko lang na malaman mo kung kumusta kami. Ethan, bago ka magbaba, gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Ang pinto ng bahay na ito ay palaging bukas para sa iyo. Ikaw ang anak ko at mahal kita. Ngunit hindi ako papayag na sinuman ang wawalan ako ng galang sa sarili kong tahanan, kahit ang asawa mo pa. At kung humingi ng tawad si Rebecca, kung aaminin niya na nagkamali siya, kung hihingi siya ng tawad sa akin ng totoo, ng may sinseridad, kinikilala ng partikular kung ano ang mali na ginawa niya, kung gayon maaari tayong mag-usap. Ngunit kailangan itong maging isang tunay na paghingi ng tawad, hindi lang mga walang laman na salita para buksan ko ang pinto. Tumahimik si Ethan sandali. Pagkatapos ay sinabi niya sa akin na kakausapin niya si Rebecca, na susubukan niyang kumbinsihin siya na humingi ng tawad sa akin. Nagbaba kami ng hindi nagpapaalam, tulad noong linggo. Hindi ako nakatulog ng maayos noong gabing iyon. Sa isang banda, nalungkot ako na malaman na nagkakaproblema si Ethan sa pananalapi. Sa kabilang banda, alam ko na kailangan para matutunan niya na may mga kahihinatnan ang mga desisyon, na hindi siya maaaring umasa na lutasin ko ang lahat ng kanyang mga problema habang pinapayagan niya akong walain ng galang.
Noong umaga ng Sabado, nagpa siya akong tawagan si Vincent para sabihin sa kanya ang tungkol sa tawag ni Ethan. Sinabi sa akin ni Vincent na nakipag-usap din siya kay Ethan na humingin ang pera ang kanyang kapatid, ngunit tumanggi siya. Ipinaliwanag niya na hindi siya tumanggi dahil sa pagiging madamot, ngunit dahil alam niya na kung lulutasin niya ang kanilang problema sa pera, hinding-hindi matututo si Ethan ng kanyang leksyon. Sinabi niya na minsan kailangan mong hayaan na marating ng mga tao ang pinakamababa para makapag-isip sila tungkol sa kanilang mga pagkakamali. Sinabi rin sa akin ni Vincent na nag-research siya ng kaunti tungkol kay Rebecca. Dahil sa kuryosidad, nakipag-usap siya sa ilang kakilala na nagtatrabaho sa parehong kumpanya niya. Sinabi nila sa kanya na may reputasyon si Rebecca na mahirap, na nagkaproblema siya sa ilang katrabaho dahil sa kanyang mayabang na pag-ugali. Sinabi rin niya na sinabi sa kanya ng isang kakilala na kasal na si Rebecca dati, ngunit ang kanyang unang kasal ay tumagal ng wala pang 2 taon. Tila may malalaking problema sa pamilya ng unang asawa na inakusahan siya ng pagiging materialistiko at mapagmanipula. Sobrang nag-alala ako sa impormasyong ito. Kung nagkaroon si Rebecca ng katulad ng mga problema sa nakaraan, nangangahulugan iyon na ang kanyang pag-ugali sa akin ay hindi isang pagkakataon. Ito ay isang pattern ng pag-ugali na umuulit sa kanyang mga relasyon sa pamilya. Noong hapon ng Linggo, nagbabasa ako sa aking hardin nang may kumatok sa pinto. Sumilip ako sa bintana at nakita ko ang isang babae na hindi ko kilala. Siya ay bata, mga 30, nakasuot ng isang napaka-eleganting berdeng damit. Mayroon siyang blonde na buhok at nakasuot ng mamahaling salamin sa mata. Nang binuksan ko ang pinto, tinanggal ng babae ang kanyang salamin at ngumiti sa akin sa paraan na tila peke mula sa unang sandali. Kayo ba si Aling Marisa, ang ina ni Ethan? Ako. Paano ko kayo matutulungan? Ikinagagalak kong makilala kayo, ma'am. Ako si Susan, ang kapatid ni Rebecca. Maaari ba tayong mag-usap sandali? Inanyayahan ko siya sa loob, kahit na may nagsasabi sa akin na ang pagbisita na ito ay hindi magiging kaaya-aya. Umupo si Susan sa sala at tumingin sa paligid ng bahay ko na may parehong ekspresyon ng pag-uri na nakita ko ng maraming beses sa mga mata ni Rebecca. Aling Marisa, naparito ako para kausapin kayo tungkol sa problemang mayroon kayo sa aking kapatid at sa kanyang asawa. Wala akong problema, miss. Sila ang may problema. Hindi sila marunong gumalang sa kanilang mga nakatatanda. Umiti si Susan sa isang mapagkunwari na paraan na para bang nakikipag-usap siya sa isang spoiled na bata. Tignan ninyo, ma'am, naiintindihan ko na minsan mahirap umangkop kapag may bagong tao na sumasali sa pamilya, ngunit si Rebecca ay isang mabuti, masipag na babae na mahal si Ethan. Hindi patas na pinarurusahan ninyo sila sa ganitong paraan. Pinarurusahan? Hindi ako pinarurusahan sinuman. Nagpasya lang ako na tanging mga taong gumagalang sa akin ang maninirahan sa bahay ko. Ngunit, ma'am, wala silang pera para umarkila ng apartment. Natutulog sila sa mga murang hotel, gumagastos ng pera na wala sila. Sobrang nalulumbay si Ethan. Pumayat siya ng husto. Masakit marinig iyon tungkol kay Ethan, ngunit hindi ko hahayaan na manipulahin ako ng babaeng ito ng emosyonal na pananakot. Ang inyong kapatid at ang aking anak ay kasal na matatanda, miss. Kung wala silang pera, ito ay dahil hindi nila ito pinamahalaan ng maayos. Hindi ko iyon responsibilidad. Nagbago ang ekspresyon ni Susan. Nawala ang peking ngiti at nakita ko sa kanyang mga mata ang parehong paghamak na nakita ko ng maraming beses kay Rebecca. Tignan ninyo, ma'am, magiging direkta ako sa inyo. Sinabi sa akin ng kapatid ko na kayo raw ay isang napaka-controlling na biyenan. Na hindi ninyo sila pinapayagang mamuhay ng payapa. Na palagi raw kayong nanghihimasok sa kanilang kasal. Oh, talaga? At ano pa ang sinabi sa inyo ng inyong kapatid? Na masyado daw kayong mapagkaloob kay Ethan. Na hindi ninyo matanggap na siya ay isang kasal na lalaki ngayon na kailangan ninyong putulin ang umbilical cord. Pinakinggan ko ang lahat ng sinabi ni Susan at napagtanto ko na nag-imbento si Rebecca ng isang ganap na kakaibang bersyon ng mga pangyayari. Sa kanyang kwento, ako ang controlling na kontrabida at siya ang inosenteng biktima. Miss, sasabihin ko sa inyo ang katotohanan ng nangyari at maaari kayong maniwala sa gusto ninyo. Sa loob ng 8 buwan, tinanggap ko ang inyong kapatid sa aking tahanan. Trinato ko siya ng may paggalang, ng may pagmamahal, na para bang sarili kong anak.
Pinigilan ako ni Susan ang pagwagayway ng kanyang kamay na para bang sinasabi na hindi siya interesado sa aking bersyon. Ma'am, hindi ako naparito para makipagtalo tungkol sa kung sino ang tama. Naparito ako para hilingin sa inyo na maging makatuwiran. Si Ethan ang inyong anak, laman at dugo ninyo. Sisisirain ninyo ba talaga ang relasyon na iyon dahil sa isang hindi pagkakaunawaan? Hindi ito isang hindi pagkakaunawaan. Winawalang galang ako ng inyong kapatid sa sarili kong bahay, at ipinagtanggol siya ng aking anak sa pamamagitan ng pagsigaw sa akin na para bang ako ang kanyang kaaway. Tumayo si Susan at nagsimulang maglakad sa sala ko. Nakikita ko na nawawalan na siya ng pasensya, na dumating siya na umaasang makakita ng isang matandang babae na madaling kumbinsihin. Sige, ma'am. Ano ang gusto ninyo? Napumunta si Rebecca at magmakaawa para sa inyong pagpapatawad na nakaluhod. Nahalikan ang inyong mga paa. Ano ang kailangan ninyo para ibalik sa kanila ang mga susi ng bahay? Tumawa si Susan sa isang napakahindi kaaya-aya na paraan. Ma'am, nabubuhay kayo sa nakaraan. Iba na ang mga pamilya ngayon. Hindi kailangang sumunod ng mga manugang sa kanilang mga biyenan na para bang mga alipin sila. Hindi ko kailanman hiniling sa inyong kapatid na sumunod sa akin na parang alipin. Hiniling ko lang sa kanya na igalang ako bilang may-ari ng bahay. Alam ninyo kung ano, ma'am? Sa tingin ko, nagsiselos kayo sa aking kapatid. Nagsiselos dahil hindi na masyadong kailangan kayo ni Ethan, dahil mayroon siyang bata, magandang asawa na nagmamahal sa kanya. Ang mga salitang iyon ay masakit dahil alam ko na may katotohanan sa mga ito. Naramdaman ko ang selos ng magpakasal si Ethan, hindi dahil ayaw kong makita siyang masaya, kundi dahil natatakot akong mawala siya. Ngunit hindi iyon nagbibigay katarungan sa kawalang galang. Maaaring may punto kayo, miss. Baka nagsiselos ako sa simula, ngunit hindi iyon nagbibigay katarungan sa inyong kapatid na tratuhin ako ng masama sa sarili kong tahanan. Umupo ulit si Susan at binago ulit ang kanyang diskarte. Ngayon, nagsalita siya sa isang mas malambot, mas mapagmanipula na boses. Tignan ninyo, Aling Marisa, hiniling sa akin ng kapatid ko na sabihin sa inyo na handa siyang humingi ng tawad sa inyo. Kinikilala niya na baka nagkaroon ng mga hindi pagkakaunawaan, na baka may mga bagay na nasabi sa masamang paraan. Baka hindi pagkakaunawaan. Nagmungkahi ang inyong kapatid na umalis ako sa sarili kong bahay. Hindi iyon isang hindi pagkakaunawaan. Ito ay isang matinding kakulangan ng paggalang. Sige, tama kayo. Nagkamali si Rebecca na sabihin iyon. Handa siyang humingi ng tawad ng partikular para sa pangungusap na iyon. Hindi lang para sa pangungusap na iyon, para sa kanyang buong pag-ugali sa loob ng 8 buwan, para sa paglipat ng aking mga gamit ng walang pahintulot, para sa pagbabago ng aking bahay nang hindi nagtatanong sa akin, para sa pagtrato sa akin na para bang ako ay isang pabigat. Nagbuntong hininga ng malalim si Susan. Mukha siyang dismayado dahil hindi niya nakukuha ang pinunta niya. Ma'am, maging practical tayo. Kumikita si Ethan ng 70,000 sa isang buwan. Sa ganoon, kailangan nilang bayaran ang upa, pagkain, gas, utilities. Kung tutulungan ninyo sila sa pagpapahintulot na manirahan sila sa inyong bahay, mas mabilis silang makakapag-ipon ng pera para makabili ng sarili nilang bahay. Parang napakalohikal iyon, miss, ngunit may isang bagay na hindi ninyo nauunawaan. Ang pera ay hindi ang pinakamahalagang bagay sa buhay. Ang dignidad at paggalang ay mas mahalaga kaysa sa anumang ipon. Tiningnan ako ni Susan na para bang ako ay isang hangal na matandang babae na hindi naunawaan ang mga katotohanan ng modernong buhay. Ma'am, nang may paggalang, tumatanda na kayo. Hindi ba't mas gugustuhin ninyo na malapit ang inyong anak, kahit na may maliliit na salungatan, kaysa mag-isa sa bahay na ito? Mas gugustuhin kong mag-isa at payapa kaysa may kasama at hinuhusgahan sa sarili kong tahanan. Ang sagot na iyon ay tila nagulat sa kanya. Sa tingin ko, inaasahan niya na matatakot ako sa kalungkutan, na desperado ako sa kasama sa anumang halaga. Bukod pa, miss, hindi ako nag-iisa. Mayroon akong Vincent. Mayroon akong mga kapitbahay. Mayroon akong mga kaibigan habang buhay. Hindi ko kailangan na magtiis ng kawalang galang para makaramdam na may kasama. Tumayo ulit si Susan. Mukha na siyang galit. Nawala na ang kanyang pasensya ng lubusan. Sige, ma'am. Nakikita ko na napakatigas ng ulo ninyo, pero gusto kong malaman ninyo na sobrang naghihirap ang kapatid ko.
Umiiyak siya araw-araw dahil hindi niya maintindihan kung bakit kayo sobrang galit sa kanya. Hindi ko kinamumuhian ang inyong kapatid, miss. Ayaw ko lang nawalain niya ako ng galang. Naghihirap din si Ethan. Sobrang payat niya, sobrang nalulumbay. Sinasabi niya na pakiramdam niya ay nawala niya ang kanyang ina. Hindi niya ako nawala. Ako pa rin ang kanyang ina at palagi ko siyang mamahalin. Ngunit ang pag-ibig ay hindi nangangahulugan ng pagpapahintulot sa mga tao na tapakan ka. Naglakad si Susan patungo sa pinto. Bago umalis, lumingon siya sa akin sa huling pagkakataon. Ma'am, sana kapag nakita ninyo ang inyong anak sa kalye na nagmamakaawa, makatulog kayo ng mahimbing, alam na ang inyong pagmamataas ang naglagay sa kanya doon. Ang mga salitang iyon ay tumama ng husto sa akin, ngunit hindi ko hahayaan na manipulahin niya ako ng mga dramatiko na banta. Hindi mapupunta sa kalye ang anak ko, miss. Siya ay matalino, masipag, may kakayahan. Kung nagkakaproblema siya, ito ay dahil pinili niya na ipagtanggol ang isang walang galang na babae sa halip na igalang ang kanyang ina. Umalis si Susan sa bahay ko, sinara ang pinto ng malakas. Pinanood ko siya mula sa bintana habang naglalakad patungo sa kanyang sasakyan na nakikipag-usap sa telepono. Malamang ay nagre-report siya kay Rebecca na nabigo ang kanyang misyon, na ang matigas ang ulo na biyenan ay hindi nagpadala sa kanyang mga manipulasyon. Sobrang nalungkot ako noong hapon na iyon. Ang pagbisita ni Susan ay nagpasigla ng maraming emosyon. Sa isang banda, nakumpirma nito na si Rebecca ay talagang isang mapagmanipula na tao na nagbaluktot sa buong kwento para maging biktima ang kanyang sarili. Sa kabilang banda, masakit na malaman na talagang naghihirap si Ethan. Ngunit alam ko na kung magpapadala ako ngayon, kung ibibigay ko sa kanila ang mga susi ng walang anumang tunay na pagbabago, magiging mas masahol pa ang lahat kaysa dati. Magiging matagumpay si Rebecca. Matututunan ni Ethan na maaari niya akong walain ng galang ng walang kahihinatnan at mawawala ko ang aking dignidad sa sarili kong bahay magpakailanman. Noong gabing iyon, tinawagan ko si Vincent at sinabi ko sa kanya ang tungkol sa tawag ni Susan. Sobrang nagalit siya nang sinabi ko sa kanya ang mga bagay na sinabi niya sa akin, lalo na ang banta na maaaring mapunta sa kalye si Ethan. Sinubukan ka ng babaeng iyon na manipulahin ng emosyonal na pananakot. Hindi mamamatay si Ethan mula sa pag-arkila ng kwarto habang nag-ipon siya para sa apartment. Libu-libong tao ang nabubuhay ng ganoon. Tama si Vincent. Ngunit mahirap pa rin para sa akin na hindi makaramdam ng pagkakasala tungkol sa sitwasyon ni Ethan. Noong umaga ng Lunes, nakatanggap ako ng tawag na hindi ko inaasahan. Mula ito sa trabaho ni Ethan. Isang napakabait na binibini ang nagtanong sa akin kung alam ko kung nasaan ang aking anak dahil hindi siya pumasok sa trabaho at hindi tumawag. Sobrang nag-alala ako dahil hindi kailanman naging iresponsable si Ethan sa kanyang trabaho. Sinabi ko sa kanya na hindi ko alam kung nasaan siya, ngunit ipaalam sa akin kung nahanap nila siya. Pagkatapos magbaba, sobrang nabalisa ako. Nagtrabaho na si Ethan sa kumpanyang iyon sa loob ng 5 taon. May maganda siyang posisyon, malaki ang kinikita. Kung magsisimula siyang mag-absent ng walang abiso, maaari siyang mawala ng trabaho. Sinubukan kong tawagan ang kanyang cellphone, ngunit hindi pa rin siya sumasagot. Tinawagan ko si Vincent para magtanong kung may alam siya tungkol sa kanyang kapatid, ngunit wala rin siyang narinig mula kay Ethan mula noong nakaraang linggo. Bandang 2:00 ng hapon, tumunog ulit ang telepono ko. Sa pagkakataong ito, si Ethan, ngunit ang kanyang boses ay tila napakakaiba, na para bang uminom siya. Ako ito. Ethan, nasaan ka? Tinawagan ako ng trabaho na naghahanap sa iyo. Nasa isang barako malapit sa hotel. Hindi ako pumasok sa trabaho dahil hindi ako nakatulog buong gabi. Sobrang nag-away kami ni Rebecca. Anong nangyari? Sinabi ni Susan kay Rebecca ang tungkol sa pag-uusap nila kahapon. Sobrang nagalit si Rebecca dahil sinasabi niya na hinusgahan ko raw siya sa harap ng kanyang kapatid. Sinasabi niya na ayaw na raw niyang humingi ng tawad sa iyo, na mas gugustuhin daw niya na maghanap kami ng ibang solusyon. At anong solusyon ang hahanapin ninyo? Hindi ko alam, hindi ko na alam ang gagawin. Sinasabi ni Rebecca na kung talagang mahal ko raw siya, dapat ko raw kayong putulin ng lubusan. Na habang bahagi kayo ng buhay ko, hinding-hindi raw siya magiging masaya. Nagpaos si Ethan sa loob ng mahabang panahon.
Naririnig ko ang tunog sa likuran, musika mula sa bar kung nasaan siya. Ma, kailangan mong sabihin sa akin ang totoo. Hindi mo ba talaga mapapatawad si Rebecca? Mas gusto mo ba talaga na mawala ako magpakailanman? Ethan, hindi ko gustong mawala ka. Ikaw ang anak ko at mahal kita ng higit pa sa sarili kong buhay. Ngunit hindi ako maaaring magpanggap na walang nangyari. Malubhang winawalang galang ako ng asawa mo at ipinagtanggol mo siya sa halip na ipagtanggol ako. Pero ma, asawa ko siya. Normal na ipagtanggol ko siya. Normal din na ipagtanggol ang iyong ina kapag may isang taong winawalang galang siya sa sarili niyang bahay. Nagsimulang umiyak si Ethan. Naririnig ko siya ng malinaw sa telepono. Nadurog ang puso ko na marinig siya ng ganoon, ngunit alam ko na kailangan kong manatiling matatag. Ma, naligaw ako. Hindi ko alam ang gagawin. Kung pipiliin ko si Rebecca, mawawala ka. Kung pipiliin kita, aalis siya sa akin. Hindi ako mananalo sa sitwasyon na ito. Ethan, walang sinuman ang humihingi sa iyo na pumili. Ang tanging hinihingi ko ay paggalang. Kung igagalang ako ni Rebecca, kung aaminin niya na nagkamali siya, maaaring bumalik sa normal ang lahat. Pero sinasabi niya na wala siyang ginawang mali, na nagtatanggol lang siya sa sarili mula sa iyong mga atake. Ang mga atake ko, Ethan? Kailan ko ba inatake ang asawa mo? Sabihin mo sa akin. Isang beses na sinigawan ko siya, na may sinabi akong nakakasakit sa kanya. Hindi makasagot si Ethan dahil alam niya na tama ako. Sa loob ng lahat ng buwan na tumira si Rebecca sa bahay ko, hindi ko siya sinigawan, hindi ko siya ininsulto, hindi ko siya winawalang galang. Ma, kakausapin ko ulit si Rebecca. Susubukan kong ipaunawa sa kanya na kailangan niyang humingi ng tawad sa iyo. Anak, pero bago iyon, kailangan mong pumunta sa trabaho. Hindi mo maaaring mawala ang trabaho mo dahil sa mga problemang ito. Kung walang trabaho, magiging mas masahol pa ang sitwasyon ninyo kaysa ngayon. Tama ka. Pupunta ako sa opisina ngayon para humingi ng tawad sa boss ko. Ethan, isa pa. Tumigil ka na sa pag-inom. Ang alkohol ay hindi lulutas ng anumang problema. Ito ay magdadala lang ng bago. Matama ka. Mahal kita. Mahal din kita, anak. Mag-ingat ka. Pagkatapos magbaba, patuloy kong iniisip ang pag-uusap. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo na inamin ni Ethan, kahit hindi direkta, na tama ako. Ito rin ang unang pagkakataon na nagpakita siya ng mga pagdududa tungkol sa bersyon ng mga pangyayari na sinabi ni Rebecca sa kanya. Noong hapon ng Martes, nakatanggap ako ng isa pang hindi inaasahang tawag. Sa pagkakataong ito, si Rebecca. Ang kanyang boses ay tila iba, hindi masyadong mayabang, mas nerbiyoso. Aling Marisa, si Rebecca ito. Maaari ba tayong mag-usap? Siyempre. Ano ang kailangan mo? Sinabi sa akin ni Ethan na handa kayong magpatawad sa akin kung hihingi ako ng tawad sa inyo. Gusto kong malaman kung ano talaga ang kailangan ninyong marinig mula sa akin. Nagulat ako na sobrang direkta siya. Inaasahan ko ang mas maraming manipulasyon, mas maraming drama. Rebecca, kailangan mong kilalanin ng partikular kung paano mo ako winawalang galang. Hindi ako maaaring tumanggap ng isang pangkalahatang paghingi ng tawad para sa mga hindi pagkakaunawaan. May mahabang pag-pause. Naririnig ko siyang humihinga ng malalim na para bang naghahanda siya para sa isang mahirap na bagay. Sige, kinikilala ko na mali na sinabi ko sa inyo na umalis kayo sa sarili ninyong bahay. Sobrang bastos iyon sa akin. Ano pa? Mali rin na naglipat ako ng mga gamit nang hindi nagtatanong sa inyo. Bahay ninyo ito at dapat ay ginagalang ko ang inyong paraan ng pag-aayos nito. Nagulat ako na inamin niya ang mga bagay na ito ng napakadali. Ngunit may isang bagay sa kanyang tono ng boses ang nagsabi sa akin na hindi siya ganap na tapat. Rebecca, bakit handa kang kilalanin ang mga bagay na ito ng biglaan? Noong nakaraang linggo, sinabi sa akin ng kapatid mo na wala kang ginawang mali. Dahil nasa napakasamang kalagayan si Ethan, ma'am. Hindi siya nakatulog ng maayos sa loob ng ilang araw. Halos hindi siya kumakain. Sobra siyang umiinom. Natatakot ako na baka mawala niya ang trabaho niya o magkasakit. Iyon na ang katotohanan. Hindi siya humihingi ng tawad dahil talagang nagsisisi siya, kundi dahil naging hindi na matiis ang sitwasyon at kailangan niyang bumalik sa normal ang lahat.
Rebecca, ang isang tunay na paghingi ng tawad ay nagmumula sa puso, hindi sa kawalan ng pag-asa. Kung humihingi ka lang ng tawad sa akin para lutasin ang inyong mga problema sa pananalapi, kung gayon wala itong halaga. Hindi, ma'am. Hindi lang dahil sa mga problema sa pananalapi. Ito rin ay dahil napagtanto ko na baka hindi ko nahawakan ng maayos ang sitwasyon nang lumipat ako sa inyong bahay. Baka, CJ, hindi ko nahawakan ng maayos. Nagkamali ako. Kinikilala ko na trinato ko kayo ng walang gaanong paggalang at nagdulot iyon ng mga problema sa pagitan ninyo ni Ethan. Rebecca, kailangan kong malaman ang isa pa. Mahal mo ba talaga ang anak ko? Siyempre, mahal ko siya. Si Ethan ay isang kahanga-hanga, masipag, matapat na lalaki. Mahal na mahal ko siya. Kung mahal mo siya ng ganoon, bakit mo siya hiniling na putulin ako ng lubusan? Bakit mo siya inilagay sa posisyon na kailangan niyang pumili sa pagitan ng kanyang asawa at ng kanyang ina? Matagal bago sumagot si Rebecca. Nang sa wakas ay nagsalita siya, ang kanyang boses ay tila mas maliit, mas mahina. Dahil nagsiselos ako, ma'am. Nagsiselos sa relasyon ninyo ni Ethan. Sobra siyang nagsasalita tungkol sa inyo ng may pagmamahal, ng may paggalang. Minsan, pakiramdam ko ay hinding-hindi ako magiging kasing importante sa kanya tulad ninyo. Ang pag-amin na iyon ay nagulat sa akin. Ito ang unang pagkakataon na nagpakita si Rebecca ng anumang emosyonal na katapatan. Rebecca, magkaiba ang pag-ibig ng isang ina at ang pag-ibig ng isang asawa. Ang isa ay hindi kailangang makipagkumpetensya sa isa pa. Hindi ko kailanman sinubukan na ilayo si Ethan sa iyo. Gusto ko lang na igalang mo ako. Alam ko, ma'am. Ngayon ay napagtanto ko na ang lahat ng aking mga takot ay walang batayan, ngunit nagdulot na ako ng napakaraming pinsala, kaya hindi ko alam kung paano ayusin ang mga bagay. At bakit mo gustong ayusin ang mga ito ngayon? Dahil nakikita ko si Ethan na sinisira ang sarili niya dahil sa sitwasyon na ito. Hindi niya sinasabi sa akin, ngunit alam kong sobrang namiss niya ang bahay na ito. Namiss niya ang panonood ng TV kasama kayo tuwing hapon. Namiss niya ang pagsasabi sa inyo tungkol sa kanyang trabaho. Napagtanto ko rin na kung mawawala ni Ethan ang kanyang relasyon sa inyo dahil sa akin, isang araw ay sisisihin niya ako. At ayaw kong itayo ang aming kasal sa pagkasira ng kanyang pamilya. Ang mga salitang iyon ay nagulat sa akin. Ito ang unang pagkakataon na nagpakita si Rebecca ng tunay na emosyonal. Nakapanahunan. Rebecca, talagang nagsisisi ka ba sa pagtrato mo sa akin? Ma'am. Sobrang nagsisisi ako. Ako ay bastos, walang galang, makasarili. Wala akong karapatan na tratuhin kayo ng masama sa sarili ninyong bahay. Wala akong karapatan na hilingin sa inyo na umalis dito. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Tila totoo ang mga luha, hindi mapagmanipula. Ma'am, alam kong maaaring tila walang laman ang aking paghingi ng tawad pagkatapos ng lahat ng nangyari, ngunit gusto kong malaman ninyo na talagang nagsisisi ako. Kung bibigyan ninyo ako ng isa pang pagkakataon, sumusumpa ako na magiging manugang ako na nararapat sa inyo. Rebecca, tumayo ka. Hindi mo kailangang lumuhod. Tinulungan ko siyang tumayo at niyakap siya. Ito ang unang pagkakataon na niyakap namin ang isa't isa mula noong kasal niya. Naramdaman ko na may tunay na pagbabago sa kanya, na sinsero ang kanyang paghingi ng tawad. Sige, Rebecca. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon, ngunit kailangan mong intindihin na ito lang ang isa. Kung magkakaroon ulit ng mga problema, hindi na magkakaroon ng pangatlong pagkakataon. Naiintindihan ko ng perpekto, ma'am. Hindi ko kayo bibigin. Kailan ninyo gustong bumalik? Maaari ba kaming bumalik ngayong gabi? Sobrang nalulumbay si Ethan, at sa tingin ko, ang pagbalik sa kanyang tahanan ay makakabuti sa kanya. Maaari kayong bumalik ngayong gabi, ngunit una, kailangan naming mag-usap ni Ethan. Kailangan din niyang intindihin ang ilang bagay. Tumango si Rebecca. Gusto ba ninyong sabihin ko sa kanya na pumunta ngayon? Hindi. Mas mabuti kung kunin mo siya at magkasama kayong dumating. Kailangan kong kausapin kayong dalawa ng sabay para itatag ang mga patakaran para sa pamumuhay ng magkasama. Naglakad si Rebecca patungo sa pinto. Bago umalis, lumingon siya sa akin sa huling pagkakataon. Ma'am, salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na ito. Hindi ko ito sasayangin. Pagkatapos niyang umalis,
umupo ako sa sala, pinoproseso ang lahat ng nangyari. Ang isang bahagi sa akin ay masaya na sa wakas ay may posibleng solusyon. Ang kabilang bahagi ay nerbiyoso dahil alam ko na ang mga pangalawang pagkakataon ay mas marupok kaysa sa una. Pumunta ako sa kusina at nagtimpla ng kape para sa 3 tao. Kumuha rin ako ng ilang cookies na ginawa ko noong nakaraang linggo. Kung babalik sina Ethan at Rebecca, gusto kong tanggapin sila sa pinakamahusay na paraan na posible. Pagkaraan ng 1 oras, narinig ko ang sasakyan ni Ethan na huminto. Sumilip ako sa bintana at nakita ko silang lumabas ng magkasama. Mukhang nerbiyoso si Ethan. Naglakad si Rebecca nang malapit sa kanya na para bang nagbibigay sa kanya ng suporta. Nang kumatok sila sa pinto, huminga ako ng malalim bago buksan ito. Ito ang sandali ng katotohanan. Ang sandali upang malaman kung maaari ba talaga kaming maging isang pamilya ulit o kung ang lahat ng ito ay pansamantalang ilusyon lamang. Binuksan ko ang pinto at nakita ko ang aking anak na nakatayo doon na may mukha na nakabasag ng aking puso. Sobrang pumayat si Ethan. May malalim siyang itim na bilog sa mata, hindi inalagaan na balbas. Mukha siyang tumanda ng 10 taon sa loob ng 2 linggong ito. Ngunit nang makita niya ako, lumiwanag ang kanyang mga mata na parang noong bata pa siya. Ma, sabi niya sa isang sirang boses at niyakap ako ng mahigpit. Niyakap ko siya ng mahigpit, nararamdaman siyang nanginginig sa aking mga bisig. Ang anak ko, ang aking sanggol, ay sobrang naghirap dahil sa sitwasyon na ito. Umiyak kaming dalawa nang walang sinasabi sa loob ng ilang minuto. Nakatayo si Rebecca sa pintuan, naghihintay. Nang sa wakas ay naghiwalay kami, inanyayahan ko siyang pumasok din. Halika, umupo tayo. Marami tayong pag-uusapan. Sa sala, umupo si Ethan sa tabi ko sa sofa, sobrang lapit, na para bang natatakot siya na panaginip lang iyon at mawawala ako. Umupo si Rebecca sa tapat namin, nakakabit ang kanyang mga kamay, nerbiyoso, ngunit may mas mapagpakumbaba na ekspresyon kaysa sa nakita ko sa kanya. Una, gusto kong malaman ninyong dalawa na mahal ko kayo. Ethan, ikaw ang anak ko at walang anumang bagay ang magbabago niyan. Rebecca, ikaw ang asawa ng anak ko at sa makatuwid, bahagi ka rin ng aking pamilya. Hinawakan ni Ethan ang kamay ko at pinisil ito ng mahigpit. Ma, patawarin mo ako sa pagsigaw sa iyo. Patawarin mo ako sa kawalang galang ko sa iyo sa sarili mong bahay. Wala akong palusot para sa ginawa ko. Alam ko, anak, at pinapatawad kita, ngunit kailangan mong intindihin ang isang napakahalagang bagay. Palagi kitang susuportahan, ngunit hindi ko na ulit papayagan na walain mo ako ng galang, anuman ang sitwasyon. Tumango si Ethan, tumutulo ang luha sa kanyang pisngi. Naiintindihan ko, ma. Hinding-hindi na ulit ako sisigaw sa iyo. Ipinapangako ko sa alaala ng tatay ko. Mahinang umubo si Rebecca. Ma'am, gusto ko ring humingi ng tawad sa inyo sa harap ni Ethan. Gusto kong marinig niya ang sinabi ko sa inyo ng pribado kaninang hapon. Lumingon siya kay Ethan, ngunit hindi inalis ang tingin sa akin. Ethan, masama ang trato ko sa nanay mo. Ako ay bastos, walang galang, makasarili. Nagpakasabi ako ng mga nakakatakot na bagay sa kanya na wala akong karapatan na sabihin. Hindi ako kailanman trinato ng masama ng nanay mo. Ako ang kumilos ng napakasama. Tiningnan siya ni Ethan na nagulat. Malinaw na hindi niya inaasahan ang ganoong direktang pag-amin. Bakit, Rebecca? Bakit mo ginawa iyon? Dahil natakot ako, mahal. Natakot na susubukan ng nanay mo na ilayo ka sa akin. Galing ako sa isang pamilya kung saan sinasaktan ang bawat isa, at naisip ko na ganoon ang lahat ng pamilya. Tumayo si Rebecca at lumapit kay Ethan. Ngunit ipinakita sa akin ng nanay mo na nagkamali ako. Hindi niya kailanman sinubukan na ilayo ako sa iyo. Ang gusto lang niya ay paggalang sa sarili niyang bahay at hindi ko iyon ibinigay sa kanya. Niyakap siya ni Ethan at umiyak silang. Dalawa nang magkasama. Ang makita silang ganoon ay nagbigay sa akin ng pag-asa na maaari talaga naming malampasan ang krisis na ito. Ngayon, sabi ko, kailangan nating magtatag ng ilang malinaw na patakaran para hindi na ito mangyari ulit. Tiningnan nila akong dalawa ng mabuti. Unang patakaran, bahay ko ito. Ako ang may-ari at ang aking mga desisyon ay iginagalang. Hindi ako nagiging controlling. Ako ang nagiging may-ari ng sarili kong tahanan. Tumango silang dalawa.
Pangalawang patakaran, ang anumang pagbabago sa bahay ay tatalakayin muna sa akin. Mga muebles, dekorasyon, halaman, organisasyon. Lahat ay kokonsultahin. Perpekto, ma, sabi ni Ethan. Pangatlong patakaran. Kung may problema sa pagitan namin ni Rebecca, hindi kayong dalawa ang maaaring otomatikong pumabor. Kailangan nating mag-usap bilang mga matatanda at lutasin ang mga salungatan ng may paggalang. Mahina na itinaas ni Rebecca ang kanyang kamay. Ma'am, paano kung hindi ako sumasang-ayon sa isa sa inyong mga patakaran? Paano natin iyon hahawakan? Napakagandang tanong, Rebecca. Kung hindi ka sumasang-ayon sa isang bagay, sasabihin mo sa akin ng may paggalang at ipapaliwanag natin ang ating mga pananaw. Ngunit sa huli, dahil bahay ko ito, ang desisyon ko ang pinal. Tumango si Rebecca. Sa tingin ko, patas iyon, ma'am. Pang-apat na patakaran, patuloy ko. Ethan, hinding-hindi mo na ulit ako sisigawan para ipagtanggol ang asawa mo. Kung sa tingin mo ay hindi ako patas kay Rebecca, sasabihin mo sa akin ng mahinahon at may paggalang. Tama ka, maiyon ang pinakamalaking pagkakamali ko. At panglimang patakaran, lahat tayo ay mag-aambag upang gawing isang masayang tahanan ang bahay na ito. Rebecca, tutulong ka sa mga gawaing bahay. Ethan, patuloy kang magiging mapagmahal na anak na palagi ka, at susubukan kong maging mas matyaga at mapag-usap. Ang mga patakaran ay tila makatuwiran sa lahat, ngunit kailangan kong gawing malinaw ang isa pa. Ngayon, ang pinakamahalagang bagay, ang pangalawang pagkakataon na ito ay ang tanging magkakaroon. Kung magkakaroon ulit tayo ng malalaking problema, hindi na tayo dadaan ulit sa lahat ng dramang ito. Maghahanap kayo ng ibang lugar na titirhan ng walang masamang damdamin, ngunit na walang anumang eksepsyon. Tiningnan ako ni Ethan na nag-aalala. Ma, wala na talaga bang ibang pagkakataon? Ethan, anak, ako ay 69 taong gulang. Wala akong oras o lakas para makipag-away sa sarili kong bahay. Gusto kong mamuhay sa aking huling mga taon ng payapa, napapalibutan ng mga taong nagmamahal at gumagalang sa akin. Tumayo si Rebecca at lumapit sa akin. Aling Marisa, mayroon kayong salita ng karangalan ko na hindi ninyo nakakailanganing bigyan kami ng isa pang pagkakataon. Ipapakita ko sa inyo araw-araw na nararapat ako na maging bahagi ng pamilyang ito. Nagtiwala ako sa iyo, Rebecca. Niyakap kaming tatlo ng magkasama. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng halos isang taon na naramdaman kong buo ako. Napakiramdam ko ay mayroon akong tunay na pamilya ulit. Ethan, sabi ko, kunin mo na ang mga gamit mo. Oras na para umuwi ka. Noong gabing iyon, naghapunan kami ng magkasama sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo. Nag-alok si Rebecca na magluto, ngunit sinabi ko sa kanya na mas mabuti kung magluluto kami ng magkasama, na ito ay isang magandang paraan upang magsimulang makilala ang isa't isa ng totoo. Habang naghahanda kami ng hapunan, mas marami pang sinabi sa akin si Rebecca, tungkol sa kanyang pamilya, tungkol sa kanyang mahirap na pagkabata, tungkol sa kanyang mga takot. Nagsimula akong maintindihan kung bakit siya kumilos ng ganoon kadepensibo. Hindi nito binigyang katarungan ang kanyang pag-ugali, ngunit kahit papaano ay naintindihan ko. Mukhang mas relaxed si Ethan kaysa sa nakita ko sa loob ng ilang buwan. Umupo siya sa lamesa ng kusina na nagkukwento tungkol sa kanyang trabaho, tumatawa sa mga biro namin ni Rebecca. Parang nabawi niya ang kanyang pamilya. Pagkatapos ng hapunan, umupo kami sa sala para manood ng telebisyon tulad ng dati. Sumandal si Rebecca sa tabi ni Ethan, ngunit paminsan-minsan, magkokomento siya sa akin tungkol sa palabas, isinasama ako sa pag-uusap. Bago sila matulog, lumapit sa akin si Ethan. Ma, salamat sa pagbibigay sa amin ng pangalawang pagkakataon. Ipinapangako ko na hindi mo na ulit kailangang pagdudahan ang pagmamahal at paggalang ko sa iyo. Niyakap ko siya ng mahigpit. Anak, ikaw ang pinakamahalagang bagay sa buhay ko. Ang lahat ng ginawa ko ay para protektahan ang ating relasyon, hindi para sirain ito. Lumapit din si Rebecca. Ma'am, salamat sa pagtuturo sa akin kung ano ang ibig sabihin ng maging bahagi ng isang tunay na pamilya. Pararangalan ko ang tiwala na ibinibigay ninyo sa akin. Natulog ako ng maaga noong gabing iyon, ngunit hindi agad ako nakatulog. Nakahiga ako na iniisip ang lahat ng nangyari, ang mga linggo ng kalungkutan, ng sakit, ng pakiramdam na tinanggihan sa sarili kong bahay. Ngunit naisip ko rin ang aral na natutunan ko. Minsan,
kailangan mong pansamantalang mawala ng isang bagay para talagang pahalagahan ito. Kinailangan ni Ethan na mawala ang ginhawa ng aking tahanan para mapagtanto niya kung ano ang ibig sabihin nito sa kanya. Kinailangan ni Rebecca na makita ang paghihirap ni Ethan para maintindihan niya na may mga kahihinatnan ang kanyang pag-ugali at kinailangan kong maging handa na mag-isa para bawiin ang aking dignidad. Ang mga sumunod na buwan ay iba. Tinupad ni Rebecca ang kanyang salita. Tinulungan niya ako sa paglilinis ng hindi hinihiling. Nagtanong siya sa akin. Bago magbago ng anumang bagay. Kapag mayroon kaming magkaibang opinyon, ipinahayag niya ang mga ito nang may paggalang at tinanggap ang aking mga desisyon. Si Ethan ay naging mapagmahal na anak na palagi siya, ngunit ngayon ay may bagong kapanahunan. Natutunan niya na ang pagmamahal sa kanyang asawa ay hindi nangangahulugan ng kawalang galang sa kanyang ina. Isang araw, 6 na buwan pagkaraan, dinidiligan ko ang aking mga halaman sa hardin nang lumapit si Rebecca. Ma'am, maaari ba akong magtanong sa inyo ng personal na tanong? Siyempre, Rebecca. Paano ninyo nagawang maging ganoon katatag? Paano kayo nagkaroon ng lakas ng loob na palayasin kami sa bahay alam na maaari ninyong mawala si Ethan magpakailanman? Nag-isip ako sandali bago sumagot, Rebecca, kapag ikaw ay isang nag-iisang ina at kailangan mong magpalaki ng 2 anak, natututo ka na minsan kailangan mong gumawa ng mahihirap na desisyon para protektahan ang pinakamahalaga. At ano ang pinakamahalaga sa inyo? Ang aking dignidad. Dahil kung walang dignidad, walang halaga ang anuman. Mas gugustuhin kong mag-isa at igalang kaysa may kasama at hinuhusgahan. Tumango si Rebecca na nag-iisip. Ma'am, salamat sa pagtuturo sa akin ng aral na iyon. Ngayon ay naiintindihan ko kung bakit kayo mahal na mahal ni Ethan. Noong hapon na iyon, habang nagkakape ako sa aking hardin, naramdaman kong lubusan akong payapa. Nabawi ko ang aking pamilya, ngunit mas mahalaga, nabawi ko ang paggalang sa sarili kong tahanan. Dahil minsan, ang tanging paraan para manalo ay ang maging handa na mawala. At handa akong mawala ang lahat para hindi mawala ang pinakamahalaga kong bagay, ang aking dignidad. Ang bahay ko ay bahay ko ulit. At sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, talagang naramdaman kong ito ay isang tahanan.